Magandang gabi sa inyong lahat, sa mga nakikinig sa akin. Sana sa mga oras na ito ay kayo'y nasa kapayapaan, sampu ng inyong mga mahal sa buhay. Magpatuloy tayo sa pag-aaral at ang aking paksang inihanda ngayong gabi ay ang tungkol sa Judgment Day. Ano nga ba itong Judgment Day? Maraming mga katanungan sa ating mga isip. Pero ang isasagot ko sa inyo ay yung sinasabi ng Biblia. Kung ano ang itinuturo ng Biblia sa darating na Judgment Day. Unang-una, sa aklat ng Hebreo chapter 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kung paano ang tao ay mamatay, nabasa naman natin na ayon sa talata. Siguro hindi ko na kailangang ipaliwanag sa inyo. By the way, ang mga talata na babanggitin ko, para wag na kayong magtanong, ilalagay ko dyan sa description ng video. Pagpatuloy tayo. Ulitin natin sa aklat ng Hebreo 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Sa aklat ng Juan 12:48, ganito ang sinasabi ni Kristo: ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang hahatol sa huling araw. Malinaw na sinasabi ni Kristo na yung kanyang salita ayun ang hahatol. Kaya mahalaga yung mga iniutos ni Kristo. Mahalaga yung mga iniuutos ni Kristo na kinakailangan nating sundin. Hindi po pwede yung tanggapin mo lang si Kristo na bilang iyong tagapagligtas ay ligtas ka na. Walang ganun. Sapagkat si Kristo ay may mga iniutos na ipinapagawa sa atin. Sa aklat ng Roma 2:16, sa araw na hatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Kristo. Ang tao hahatulan ayon sa ebanghelyo. Malinaw na malinaw yan. Ano ang ebanghelyo? Ayon sa salita ng Diyos. Kahit yung mga iniutos ni Kristo sa kanyang bagong testamento, mahalagang ito ay ating gawin. Hindi pwedeng tatanggap ka lang, hindi pwedeng mananampalataya ka lang, kundi mahalaga yung iyong pagsunod, iyong paggawa sa mga inuutos ni Kristo. Sa pagpapatuloy, sa aklat ng Juan 5:22, ito yung pinakamahalaga. Kung sino ang hahatol sa lahat ng mga tao, maging anong denominasyon ka naman, anong sekta ka, kahit sinong sinasamba mo, basta't nasa sanglibutan ka at ginawa ka ng Diyos, si Kristo ang hahatol. Mababasa natin yan sa aklat ng Juan 5:22. Sapagkat ang Amay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol. Maliwanag yan. Ipinagkaloob sa Anak, kay Kristo ang paghatol. Kung inyong matatandaan, si Kristo din ang nagtatag ng iglesia. Kaya sa mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, anak ng Diyos, na siya ang ating tagapagligtas, siya ang hahatol sa atin sa huling araw, matakot kayo. Ini-encourage ko kayo na baguhin na ninyo ang inyong pananampalataya. Hindi ako nanghihikayat sa iyo para ako sumikat, kundi para maligtas ang inyong kaluluwa. Matakot kayo sa Diyos. Sinasabi na dito sa banal na kasulatan, sa bagong testamento ni Kristo, na sapagkat ang Amay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol. Sa Ecclesiastes 12:14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Hahatulan ng Diyos, walang maililihim sa Diyos, alam niyo yan. Ang Diyos ay omnipresent, omnipotent,
Siya ang Alpha at Omega. Kahit itago mo ang iyong kasalanan, hahatulan yan. Ihahayag ng Diyos ang iyong kasalanan. Sa Aklat ng Gawa 10:42, at sa amin ipinagbili niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Matakot kayo sa Diyos. Habang may oras pa, habang buhay pa kayo ngayon, magsisi na kayo at manumbalik kayo sa pananampalataya sa Diyos. Hindi mabibili ng pera, kayamanan ang kaligtasan ng kaluluwa. Ang inyong everlasting na pagpaparusa sa impyerno ay makakamtan ninyo sa mga hindi nagsisikilala kay Kristo. Ang lahat ng mga talatang binanggit ko ay ilalagay ko sa description ko. Muli, magandang gabi sa inyong lahat.